Divina OFW. Nakita mo sa Facebook yung ano pangalan sa Facebook? Divina. Divina ano? Divina Divina OFW. Remittance, ganyan, loan. Financing. Financing? Finance OFW Financing Solution. Divina OFW Financing Solution. Parang ganon. Oo, Ano parang ino-offer nila? nag-o-offer sila na parang sa loan. Paano? Gusto mo mag-loan pala? Oo, parang ganun. Kasi may pag-uwi ko nga sana, may gagawin kami doon, additional sa bahay. Ah, Ngayon, madami silang followers. oo. Ayun o, Divina OFW Tapos Financing ba't, Solution. Divina OFW Solution. Para talaga sila ko yung professional. Tapos, Professional sila makipag-usap English, ganun. Tapos, ita-transfer po kayo sa finance na namin, assistant finance namin. ganun talaga. Tapos, Tapos, pagdating namin sa GC, ang dami nila, madaming pumasok. Welcome po sa ganito, ganyan. Tapos, nasa 8-7 ata kaming member. oo. Ngayon, parang nag-ano sila, nagtatanong-tanong, isa-isa. Oo. Tapos, ma'am, ganito, ganyan, magkano po yung ganito, kailangan may babayaran po. Ay, bakit po ganito may babayaran? Ganun din yung reaction ng ibang tao. Yung sa GC. Tapos, Kahit mainggan nyo ka talaga kasi sabi nila, oo. sige po, maghahanap lang po ako ng pera. Paano ka nakapag-ulog? Paano ka na ganyan ng pag mag-ulog ka ng pera? Kasi nga may unang nag-ulog Oo. ng pera na nasa US ba yun? Ano ba yung AEP na pera? Saudi? Oo, tapos, ang nangyari? Meron siyang receipt na binigay. Nag-video pa nga siya. Tapos, bakit? Tapos nag-ulog ka? Anong gamit mo na pagpadala mo ng pera? Sa Gcash nga ako naman. Ay, nag-send lang sila ng code. Nag-send sila Tapos, ng QR in-scan mo yun. Sa may binigay din silang BPI account. May pangalan pa nga eh. BPI? Oo, kasi hindi ako makapag-send sa BPI. Kaya binigyan ako ng Gcash account. QR code. QR code lang, walang number. Walang number. Walang pangalan. Walang pangalan. May pangalan. May pangalan. Nung scan ko siya sa Gcash, pangalan lang din na lumabas. Wala talaga number. Anong pangalan nun? Anong pangalan nun? Tapos, unang ulog mo? Unang ulog ko, 10,000. 10,000. 10,000. Tapos, hindi pa pala 10,000 kasi may additional pa silang 5,000 for service fee nila. Service fee. Tapos, 15,000 lahat. Tapos, akala ko yun na. Ang sabi nung sa finance nila, sabi ay, ganito po ang option para ma-claim nyo po yung money. Sabi nila, option 1, option 2, option 3. Tatlong option, Ngayon, yung una, ang sabi, kung gusto nyo, magbigay muna kayo ng percent ba yun? Ganon? Percent? Para more assurance lang daw na stability kami na bigay. Galing sa work. Kaya ang sabi, sa 10%, 10,000. 10%, 10,000. Tapos, Kasi, may nagulog nga. Nagbigay pa nga 30,000 pa nga, may resibo, may date, may talagang kompleto yung papel, pati mga pangalan. Parang kala mo talaga totoo. Tapos, nung nakita mo na may nagulog ka na rin ng 15,000. Hindi. Yung 15,000 yung sa second buy kasi nagka-problema, di ba? Hindi, yung una, 10,000, tapos, plus processing fee, 5,000. Oo, 5,000. 15 na, yun. Tapos, nung na-process na yung papers mo, ano sabi ulit? Waiting na lang po kayo, approve na po yung yung application nyo. Wait na lang po for disbursement na daw. After ilang oras lang? 20 to 30 minutes lang. 20 to 30 minutes. After 30 minutes mahigit, nag-chat sila, ma'am, nagka-problema po. Bakit ayaw mag-send ng pera sa inyo? Tapos pinapa-screenshot pa yung sa Gcash ko, sa limit, kung limit na daw. Sabi niya, baka pakicheck naman po yung bank ninyo. Yung pala nakalagay doon sa akin Gcash, dapat pangalan ko. Kasi ang ginawa, sabi niya, ma'am, wait po, sabi, tatawag po muna kami sa finance namin. Bakit first time po kasi nangyari to? Sabi gano'n. Kasi ang nangyari, maya, nag-message siya. Nag-message na po sa amin yung sa finance namin, officer. Kailangan niyo pong bayaran yung gantong halaga.
Finance officer. Ano, magkano naman babayaran mo? 15,000 15,000 second time. Para sa ano daw yun? Para daw yun kasi, one time OTP code lang yung kada bago ka ma-withdraw. May OTP kasi silang ibibigay. Oo. Kasi one time lang yun, kailangan, pag sa panibago, may additional payment ka na naman. Kasi, ito ko naman si Uto-Uto. Kasi, nagbayad akong 15,000. Akala ko okay na. Oo. Pero tuloy pa rin may nagchat-chat na, ma'am, na-claim ko na po yung pera, na-claim ko na kahit ako. Sabi nung sa mga grupo, iba na-claim mo na. Tapos, nakapag-claim na sila. Tapos ako pinaprocess. Tapos, ano na problema ulit? Sabi ko, ma'am, bakit po hindi pa rin dumadating sa account ko? Sabi ko gano'n. Ali, pagkasabi ng sabi, wait po, i-check namin. Tapos may sinend na sa picture ng BIR, tax. Sabi niya, ma'am, over po kasi yung tax niyo. Napakalaking halaga ng perang darating sa bank niyo. Kaya kung bayaran yung gantong halaga. Magbabayad na naman. Kasi sa tax. Oo, 17,000 na naman. 7,000 na naman. 17. Oo. Sabi magkano bang iiramin mo sana? 100? 200 plus yun, kuya. 200K sana yun? Oo. Ngayon, pero sabi, lahat ng binayaran, isasama sa pag mawi-withdraw. Ngayon, edi, sabi ko, ma'am, bakit po may tax pang ganyan? Ba't yun sa iba wala? Sabi ko gano'n. Edi ngayon, ang sabi niya, kasi po malaki pong halaga. Hindi naman po namin kasalanan kung hindi kayo nagbabayad ng tax. Sabi gano'n. Sabi ko, wait lang po. Sinerge ko sa Google. Sabi ko, ma'am, hindi naman daw po sila nagsisingil sa online. Sabi ko. Tapos, bigla na lang, sabi ko, pakibalik na lang po yung mga dineposit ko sa inyo. Tapos yun, block na ko, nag-disappear talaga. Para talaga. Biglang nawala. Anong sinabi mo na ibalik na lang yung mga binayad mo? Wala lahat ng conversation namin sa Telegram. Pati sa GC, nawala yung GC. Tapos sa Facebook, wala na. Hindi na sila ma-message. Grabe. So, magkano lahat ng talo sa'yo? 30? Sayang. Sayang pang Jollibee. Ay. Huwag ka nang mag-ano talaga. Magtanong ka muna sa amin. Ay, sakto lang sila. Ay, wala pang picture. So, yun na nga guys. Yung kasama ko dito, bago lang siya dito sa Hong Kong, wala pa siyang isang taon. Na-scam, 30,000. Kawawa naman. Kasi, nakita niya sa Facebook yung Divina OFW solution. So, gusto niya pala manghiram ng pera. Tapos, kasi may papatapos siya na bahay sa Pilipinas. Mga 200,000 na ang inihiram niya. Tapos, pero yung mga binayad niya sana doon, kasali doon sa hiramin niya na pera. Kaya lang yun nga, na-scam siya. 30,000. So, sa mga kapwa natin na OFW dito sa Hong Kong, mag-iingat kayo. Sana narinig niyo yung usapan namin, yung video na to para lang maging aware yung iba nating OFW na hindi ma-scam. So, dito na yung bata. Bye-bye guys.